Iyak China, kinakarma na, mga uhaw kasi kayo sa kapangyarihan. Matapos ngang sabay-sabay maghayag ng suporta ng Amerika, UK at New Zealand para sa Pilipinas, sabay-sabay rin tong na cyber attack ng Chinese hacker. Kahit ang Philippine Coast Guard ay hindi nakaligtas sa panghahak. Ibinalita kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatahimik ang international community sa paggiit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bilang matinding ganti ng Amerika, UK at New Zealand sa China hacker, nagpataw to ng mabibigat na sanction sa China. O iyak talaga kayo ngayon. Pinapasarado na rin ng United Kingdom ang Chinese Embassy doon. Hindi lang nga to basta pagkokondena sa cyber attack, kundi raw sa aggressive behavior ng China sa West Philippine Sea. And the disturbing reports of Chinese intimidation and aggressive behavior in the South China Sea, and instructed the Chinese embassy to close them. However, their cumulative attempts to interfere with the United Kingdom's democracy have not succeeded. Dapat ganito rin ang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos pag hindi nagtanda ang China. Ipatapon pabalik ng China ang Chinese ambassador at ipasarado ng permanente ang Chinese embassy sa Manila. Inirerekomenda na nga to kay Pangulong Bongbong Marcos ng Department of Foreign Affairs. Pero wala pang utos ang Pangulo kung ipapatapon ba ang Chinese ambassador at kakasuhan talaga. Insulto na naman yan, kaya dapat maging persona non grata na yung ambassador na yan. So hindi po ito wala pong katotohanan na parang puppet lang tayo. Yun ang hirap dyan sa China, akala nila puppet lang tayo, no? Na minamanipulate lang ng US. Hindi sila naniniwala na tayo, may sarili tayong isipan, na meron tayong sariling soberenya, no? Kaya ganyan ang trato nila sa atin. Kaya rin hindi tayo dapat maniwala sa mga pinagsasabi niya. Kumpirmado naman ng New Zealand na Chinese hacker talaga ang matake sa kanilang mga website. Dito nanakaw ng China ang mahalagang dokumento ng New Zealand. Bilang parusa, magpapataw rin ng karagdagang sanction ito sa mga Chinese company. It really is very rare for New Zealand government to speak up and name and shame another state for a hostile or malign act. Mapapakamo talaga ang China sa ulo. Pabagsak na kasi ng pabagsak ekonomiya ni Xi Jinping. Tapos mas lalo pa tong lalagapak dahil sa sanction na ipinapatupad laban sa kanila. Ano China? Kinakarma kayo ng malala ano? Napakasasama kasi ng ugali nyo. Pero alam nyo kung anong sagot ng mga Chinese? Inosente raw sila at wala raw ebidensya sa akusasyon na China talaga ang hacker. O diba, napakasinungaling talaga. Kumpirmado na ang China ang hacker pero itinatanggi pa. 编凑、散布各种中国黑客威胁的虚假信息，现在又伙同英国大肆的炒作所谓的中国网络攻击，甚至发起对华的无理单边制裁。中方对此坚决反对，已向美及相关方提出了严正交涉，将采取必要措施维护中方的合法权益。中方相关网络安全机构曾发布了美政府对中国及其他国家进行网络攻击的系列报告，但美国政府一直装聋作哑。我们敦促美方在网络空间采取负责任态度，更不要贼喊捉贼。 Karma na ang lumalapit sa China. Itaas na ang nagdidikta kung paano paparusahan ng masasama ang ugali. Problemado tuloy ang lahat ng Chinese company. Kayo sa tingin nyo, panahon na ba para i-boycott ang Chinese product na ibinibenta sa ating bansa? Pagkokondena sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kayo, ikomento sa baba ang inyong saloobin.